ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo ng Iglesia ni Cristo. Ang mapapanood ninyo ay ang programa ni Romy Espanyol na INCM Exposed. Halina at atin ng panoorin. Walang takot sa pagkubugkaw ng mga katiwalian sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Makatotohan ang paglalahad ng mga maling aral ng relihiyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, manapa laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatang manalangin, humingi at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo, hindi lang ninyo kami nauunawa. Humanda kayo! INCM Exposed! Muli po mga kababayan ay bumabati po kami ng isang magandang gabi sa lahat. Lalo na sa mga dati kong kasamahan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sana po mga dati kong kasama ay maunawa ninyo ito pong aming ginagawang pagbubunyag sa mga aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Wala po kaming layuning manira, manakit ng damdamin. Manapay ang layunin po namin ay imulat po namin kayo. At palagay ko po ay panahon ng sama-sama po tayo magsigising para tayo magsama-sama sa isang tunay na samahang sa Diyos. Alalahanin sana ninyo, mga dati kong kasamahan, na ang puhunan po namin sa ginagawa po naming pagbubunyag na ito ay ang aming sariling buhay. Hindi po namin ito isasakripisyo kung wala kaming layunin na kayo ihatid sa tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya sana po pangunawa lamang. Wala po sanang personalan at kami po naglilingkod lamang sa inyo. Ngayon, gaya po ng ipinahayag po namin kanina, ay amin pong ilalantad sa inyo ang isa na namang kabaliwang aral. Forgive the term, pero yun po ang totoo Amin pong ilalantad ang isa na namang kabaliwang aral na itinuturo po ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo. At ito po mga kababayan at mga dating kasamahan ko sa Iglesia, ito po'y kakaiba't naiiba. Sapagkat ito pong tinutukoy ko na isa na namang kakaibang aral o kabaliwang aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay idinamay na po nila. Mismo ang ating Panginoong Kristo at ang Amang Diyos mismo na nasa langit sa kanilang mga kaibangan. Inuulit ko, forgive the term. Alam po ninyo mga kababayan, natutuwa naman kami at maganda po naman ang feedback mula po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo sapagkat kami po raw ang nagiging boses nila. Yung po bang mga bagay na hindi nila magawang itanong sa kanilang mga ministro sa pamamagitan daw po ng programang ito ay nagiging daan po tayo. Ang programang ito para ma-voice out nila ang mga bagay na gusto nilang maliwanagan sapagkat sila man ay merong mga pagdududa. Kaya atin pong pag-aralan at talakayin itong paksang ito na ipinahayag namin sa inyo, ugnay po sa isa na naman na kabaliwang aral po ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nung nagdaan, kung inyo pang natatandaan ay binigyan daan po natin yung may kinalaman sa isa sa kabaliwang aral
ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na kung alin to. Yung po bang itinuturo nila na sila lamang daw ang maliligtas? Itinatangi po nila ang kanilang samahan o reliyon na siyang tanging ililigtas ng Panginoon Diyos. Alam po natin mga kababayan na walang taong matino na maniniwala sa ganyang uri ng pagtuturo. At katunayan po niyan mga kababayan, ay gusto po muna naming basahin ng itong isang tala sa Biblia para patunayan po namin sa inyo na isang kabaliwang turo yung ituro mong ang Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas, yung iglesyang itinatag ni Ginoong Felix Manalo. Anong katunayang ito po isang kabaliwang turo? Babasahin po muna natin ito sa mga gawa ng mga apostol sa Kapitulo 10, 34 hanggang 35 ang talata. At binukan ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Bakit po natin nasabi na isang kabaliwang turo, mga kababayan? Yung pag-aangkin ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ang kaligtasan sa kanila lamang nakalaan. Sabi po ng banal na kasulatan ang Diyos na sa Kanya pong kamay nakasalalay ang kaligtasan ng tao, hindi po nagtatangi ng mga tao. Anong katunayan mga kababayan? Sa bawat bansaan niya, kailanman at ang tao'y may banal na takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran, ang mga taong yan magiging kalugod-lugod sa Diyos o sa ibang kapahayagan yan ang mga taong Kanyang ililigtas. Kaya isang malaking kabaliwan na ituro ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na sila lamang daw ang maliligtas. Ngayon, pag-usapan po natin mga kababayan, ano po naman yung isa pang kabaliwang aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na itong kabaliwang aral na ito, masasabi natin ito'y ikangay, sobra na to. Sapagkat sa kanilang kahibangang ito, mismo ng ating Panginoong Jesucristo at ang Diyos mismo ay idinamay na nila dito sa kanilang mga itinuturong ito. Ano po ba yung turong yan? Nakakaiba't naiiba sapagkat idinamay na po maging ang ating Panginoong Jesucristo at ang Diyos mismo sa kanilang mga kahibangan turo. Ngunit bago po yan, mga kababayan, gusto ko po magsimula muna tayo sa ganitong katanungan. Ang ating Panginoong Jesucristo po ba, paano po ba pinatunayan niya ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang pagtupad sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit? Diyan po tayo magsimula. Babasahin ko po sa inyo, ito pong nasa aklat ng Ebreo, Kapitulo 9, ang talatay 14, ganito po ang ating mababasa. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Ang tanong po natin, gaano po pinahalagahan ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang pagtupad sa kalooban ng kanyang amang na nasa langit? Gaya po ng ating nabase, napakadakila po ng kanyang pagpapahalaga. Inihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos. Sa pamamagitan po ng kanyang dugo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo, pumayag siya na sa kalagayang iyon, siya'y masaktan sapagkat siya nasa pagkakatawang tao noon hanggang siya po'y patayin ng mga Hudyong nagsiusig sa kanya. Ganyang kadakila, ganyang pinahalagahan
ng ating Panginoong Kristo yung kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang amang Diyos na nasa langit. Ngayon, yung turo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ito po sinasabi namin panibago na naman kabaliwan Ano po naman ang kanilang pagtuturo na may kinalaman sa kung gaano pinahalagahan ng Diyos ang kanilang sugo raw na si Ginoong Felix Manalo? Ang Panginoong Kristo'y maliwanag, nagpahalaga sa Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili. Inihandog niya ang kanyang sarili. Ang Diyos naman daw, gaano naman daw pinahalagahan ng Diyos ang kanilang sugo o huling sugo sa katauhan daw ni Ginoong Felix Manalo. Pakinggan po ninyo ang kagimbal-gimbal na pagtuturong ito. Isang kabaliwang turo, mga kababayan, pagkabasa ko, kayo po ang humatol. Ito po'y mula sa Pasugo, Mayo 1964, Pahina 1, pansinin po ang kanilang pahayag. Inihandog ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang huling sugo upang jumyo sa kanya, sa makatwid, ang tanging may Diyos. Sa huling araw na ito, ang huling sugo, si kapatid na Felix Manalo. Ayon po sa turo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, paano daw pinahalagahan naman ng Panginoon Diyos na nasa langit ang kanilang sugo o tinatawag na huling sugo sa katauhan ni Ginoong Felix Manalo. Kakilakilabot po yung pahayag nila. Inihandog daw ng Diyos mismo yung sarili niya sa kanyang huling sugo daw. At ang huling sugong tinutukoy si kapatid na Felix Manalo nila. Hindi po ba ninyo napapansin ang ganyang mga pahayag? Ang ating Panginoong Kristo, mga kababayan, inihandog ang kanyang sarili sa Diyos, samantalang ayon sa mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang Diyos naman daw, naghandog ng kanyang sarili sa huling sugo o kay Ginoong Felix Manalo. Hindi po ba yung turong niya'y kabaliwan? Tama po bang sinasabi namin na yung kabaliwang aral na yan ay itinataguyod ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Bakit hindi niyo pasinungalingan itong inilathala niyo sa Pasugo? Bakit hindi niyo sagutin itong lathalang ito na sinasabi niyo na ang Diyos naghandog ng kanyang sarili kay Ginoong Felix Manalo? Abay, mas dakila pa sa ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo ay naghandog ng kanyang sarili sa Diyos. Samantalang sa turo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang Diyos mismo naghandog ng kanyang sarili kay Ginoong Felix Manalo. Hindi ba yung isang malaking kaibangan? Hindi ba maliwanag na ito ay isa na namang kabaliwang aral ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Paano nyo kaya natatanggap na magturo ng ganyang uri ng aral? Masyado naman atang minemenos nyo ang Diyos. Alam po ninyo, mga dati kong kasamahan sa Iglesia ni Cristo, wag po kayo magdaramdam. Ako sa tingin ko, mas may respeto pang mga demonyo sa Panginoon Diyos kaysa sa inyo Siguro, nagugulat kayo dun sa sinasabi ko sa inyo na sa aking tingin, ang mga demonyo mas may respeto pa sa Diyos kaysa sa inyo. Isipin nyo ang Diyos pinasuko nyo sa sugo nyo? Ang Diyos naghandog ng sarili sa sugo nyo? Masyado naman yung ibinababa. Wala naman ata kayong respeto niya. Kaya nasabi ko, mga kababayan, ang aking pandama, mas nirirespeto pa ng mga demonyo ang Diyos kaysa dito sa mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Bakit ko po nasabi yan? Baka naman sabihin nyo, dagdal yan. Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya
at nagsisipanginig. Bakit ko po nasabi na ang aking pakiwari mas may respeto pang mga demonyo sa Diyos kaysa dito sa mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Gaya po ng ating nabase. Ha? Itong mga demonyo, sumasampalataya yan na may Diyos. At yung mga yan, meron takot sa Diyos. Anong katunayan? May sabi, sumasampalataya na may Diyos, nanginginig pa. Kayo, ni kilabot, wala Isipin nyo, ang Diyos pasukuin nyo sa inyong sugo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, ay sumuko sa nilalang. Malaking kabalbalan, malaking kabaliwan ang mga itinuturong yan ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya mga kababayan, gusto naming iwan sa inyo ang paghatol hinggil dito sa mga bagay na aming inilantad sa gabing ito. Sana po'y marami pa tayong gustong ipahayag Pero iniisip ko baka pare-pareho tayong mabaliw sa turong ito. Kaya bago tayo pare-parehong mabaliw, pasamantala po, nagpapaalam po kami hanggang bukas po. Ito po ang inyong lingkod, si Brad Romy Espanyol. Sinong may sabi, sila'y tunay na baliw? Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. At ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa aral ng Iglesia ni Cristo na sila lamang ang maliligtas at sinasabi pa nila na kapag hindi umanib sa kanila ay lulutong ang kanilang mga gulugod sa impyerno. Yan ay isang panluloko. Una, napakalaki ng langit. Wala naman sa logic na puro Pilipino lang ang nandoon sa langit at hindi naman sinasabing sa bansang Pilipinas lamang. At ang sabi ng Biblia, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. At ang sabi pa, sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya. Kaya hindi Pilipinas lamang o mga Pilipino ang ililigtas. At ito pang kalapastanganan. Ang Diyos daw ay naghandog ng kanyang sarili kay Ka Felix Manalo. Sino ba si Ka Felix Manalo para ihandog ng Diyos ang kanyang sarili sa taong ito? Wala palang pagkakaiba si Felix Manalo kay Pastor Apollo Kibuloy na nagtayo ng iglesia para manloko ng mga tao at hindi para maligtas. Naaawa ako sa mga miyembro ng INC na sinasamantala ng mga ministro na naghahari-harian sa kultong relihiyon na yan. Totoo pala ang sinasabi ng Biblia na sa relihiyon ay nagagayuma at sunod-sunuran na lang. At ingat kayo sa mga kultong relihiyon. May demonic attraction ng ganyang samahan na gumagayuma sa mga tao. At sa ibang salin ay ginamit ang salitang pangkukulam. Kaya ang mga miyembro ay mga bulag na tagasunod sa kanilang religiyon, gaya ng Iglesia ni Cristo. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.